Afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong lingkod. So today is May 12, 2026 na tayo ngayon ay papunta dito sa may National University Fairview, dito sa may SM Fairview po, Quirino Highway, Pasong Putik, Greater Lagro, Quezon City. At dadalhin po natin, Quezon City, at dadalhin po natin sa may Anunas Street, Barangay 178, Camarin, Caloocan po yan. Okay, magbabalik po tayo po. Traffic na naman. Mamaya unti po, pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Dito na tayo. Hindi tayo na mong nagbabagong balita talaga yan. Ano po? Ayan, dito tayo. Challenge them dito. So, panindigan po natin siya. Dati po siyang general. So, dapat panindigan. In 100 meters, turn right onto Jones Street. So, he knows what the law is. And I think he should abide by what he's been saying before as a law enforcer. Alright. Maraming salamat po, Attorney Domingo. Samantala, Senator Panfilo Lacson inilarawan bilang unpleasant sight ang nangyaring pagbabago sa Senate leadership kahapon. Marami pang mainit sa balita sa pagbabalik na ang operasyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong stroke o atake sa puso kapag hindi nakukontrol. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance nang walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at mag-iwas sa bisyo. Regular mag-check up ng blood pressure at magkukonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Secretary Bota ng papaalala sa Department of Health. Knowing money is every day is a new adventure. That's why I armor up with biogenic alcohol. Savor the moment. Food's here, guys. And In feel the 200 vibe. meters, enter Santo Nino Street. All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. In 90 meters, turn right. Ito ay hatid sa inyo ng Lemex Forte Zero Med Capsule. Malumagod pag-ingat, wala problema. But it would be Lemex. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. What if your phone could be your front row seat? Playtime Entertainment launches PT Idol, In 200 meters, turn right and continue on Santo Nino Street. where talent takes the spotlight. Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment, born for happiness. Nagsaservisyo niya Corpus Athletes Bustos po nandiyan para ilagay po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan. ang mga karaniwan po namin mga guests talaga pag nagpakaon lang ng kanilang time and bibigyan ko na ng servisyo DSWD. In 90 meters, turn right and continue on the same road. Ito sa langit dito dahil nga po sunod yung kalamidad sa ating bayan. Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung po salitang nagsaservisyo. Para sa bali-bali nito. Alam mo lang po, sir, may loan pa po ako sa pag-ibig. Nung nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede makatulong. Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos goodbye tapos na. Hindi In lang 80 po meters, ganon. turn right, Servisyo then po in ito. 100 meters, turn Natin right. ito active ang ating mga mamamayan. Alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Ang mapapagdaan sa mga
ang bilang ng mga mambabatas na pumabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Naging mainit din ang mga talakayan sa plenaryo kaugnay sa Articles of Impeachment. Yan ang umarangkatang balita ni Manny Ocampo. The correct result is as follows. Affirmative 257 instead of 255. Negative 25 instead of 26. And abstention remains at 9. In view thereof, let the records reflect the said result. Lalo pang pinagtibay ng Kamara ang desisyon nito i-impeach si Vice President Sara Duterte kahapon. 257 na mambabatas ang sumuporta sa pagpapatalsik sa bise. Mas mataas ito kung ikukumpara sa 250 na kongresistas lima noong nakaraang taon. 106 lamang o 1/3 ng bilang ng Kamara ang kinakailangan para ma-impeach si Duterte. Ang tanong lamang na nasa harap natin ngayon, may sapat bang dahilan upang ipagpatuloy ang paglilitis sa Senado? Sa kanyang sponsorship speech, binalikan ni Justice Committee Chairperson Jerby Luistro ang pinagdaanan nila sa pagtalakay ng impeachment process. Ang sinabi ng Korte Suprema ay ito: kung gagawin natin ito, gawin natin ang tama. Sundin natin ang proseso. Sundin natin ang konstitusyon. In 60 meters, turn right onto Sampaguita Oval Ang Street. ginawa ng Committee on Justice. Gaya ng inaasahan, nagpakita ng suporta sa impeachment ang mga magbabatas mula sa Makabayan Bloc. Gayon din sina ML Martin at ang Bayan Representative Chel Jokno. House is ready to prosecute Mr. Speaker, Your Honors. The Vice President Sara, see you in the impeachment court. Pero meron din nilang mga mambabatas na tila nag-iba ng tono. Nag-abstain si Palawan 2nd District Congressman Jose Alvarez, gayong kabilang siya sa 55 bumoto sa pag-aproba ng committee report sa Justice Committee hearing. Nagbigay naman ng yes vote sina Botas Congressman Toby Tiangco na kilala sa pagbatiko sa kanyang mga kapwa mambabatas, lalo na sa issue ng budget. Hindi pwedeng maging dahilan na unahin muna ang mas malaki at huwag muna pag-usapan ang mas maliit. Naroon din sina Davao City 1st Continue District for 500 Congressman Paulo meters, then Duterte turn right at onto 2nd Malaga District Street. Congressman Omar Duterte, pero lumabas din ng session hall bago ang botohan. Karamihan ng mga nasa articles of impeachment ay tulad ng nilalaman noong nakaraang taon, pero mas binusisi ito ng Kamara alinsunod sa naging desisyon ng Korte Suprema. Ako, si Mario Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Mainit ang mga pangyayari sa Senado kahapon. Pinatalsik si Senator Vicente Soto III bilang Senate President at pinalitan ni Senator Alan Peter Cayetano. Maaksyon din ang habulan ng NBI at ni Senator Ronald De La Rosa na matagal umabsent at nagpakita lang kahapon para sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Pag-usapan natin yan kasama ang trustee ng Human Rights and People Empowerment Center at isa sa mga host ng With Due Respect, si Attorney Dino De Leon. Magandang hapon po, Attorney De Leon, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Jeng. At sa Basilia, sa lahat ng ating mga manonood sa kapatid. Yes, present po dito ni kasama ko. Present, Prof. Attorney Dino, una, nagkulat pa kayo sa bigla ang pagpalit ng liderato sa Senado kahapon. At sa tingin nyo ba, although dinenay na ni Senate President Alan Peter Cayetano na may kinalaman ito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? So, yung timing naman nakakahalaga yan. Lagi din pa, we cannot live like we're under the rock and then hindi natin tingnan po yung context ng mga nangyayari. The main reason why nagkaroon ng change in leadership is because nagpuputuhan na yung Kamara at sinabi ni Senate President Tito Soto dati. In 200 meters, turn right onto Malaga Street. Nagpapadali, tapos pumasok pa yung Bato de la Rosa na anim na buwan na hindi nagpapakita. Sumiswesto, tapos dumating, nagpapala pa, na parang nag-answer, tapos siya magdalit, no? Tapos nagpakita lang nung politikahan na. Pero ng trabaho, nung pinag-usapan, paano mapapababa ang presyo ng langis, ng rudo, ng mga bilihin, kung paano may isa ng kahirapan. Absent yan. Ngayon
nagpolitikahan na change in leadership, tsaka naging president, tapos siya pa ang galit. Tapos, In 90 meters, turn right. Sinungaling pa, nakapag-resting daw pala, kumakalipas lang ng takbo. Nakakahiya, no, kasi laki-laki ng katawan ng mamang ito. Yung panalagtato ng puto, nagkanda mama, no, how low can the institution of Senate be right now? At para bang wala nang kahihiya, no? Yung mga senador at itong si Bato de la Rosa, dinadrag daw niya yung dignidad ng Senado bilang institution. In 200 meters, turn right onto Carino Highway. Fugitive yan sa mata ng international law at siya hinahanap for the crimes against humanity of murder. Tapos ngayon, nag-aasta-asta na para bang siya pa yung biktima. Ano bang sabi niya, Jack, no? Tinan niyo yung kamay ko, kawawa naman ako. Tinan ko yung inilate ko na sugatan. Kasi nakipag-resting ako, ganito ba ang gusto natin Pilipinas? Nasusugatan yung inilate. Dito sa kanan po? Ah, oo nga. Dire-diretso tayo ng pagkano galing sa London. Yung mga kinatipis, yung mga pinatay na siya, chief implementer. Nakakala mo kung sinong sisiga-siga. Tapos ngayon, kung pagsumpong, nasugatan. In 100 meters, turn left. Nag-resting daw siya, pero nagsisinungaling pa rin nakipag-resting na napalak pala, no? So, totoong nagkakandara pa itong si Bato de la Rosa para maiwasan lamang, no? Yung kaso niya, ang napakalaking luwag noon. In 60 meters, turn left. Para nasusumbong at nagpukulong sa saya ng Senado. What an embarrassment and what a disgrace this senators did, no? At on the eve na pinananagot ng House of Representatives, the bigger house. In 100 meters, turn right onto Carino Highway. Sila naman, sinusubukan na gawin ito na rin malikawag ng bahay. Yun nga, kanina kausap rin natin si Attorney Rico Domingo, at sinabi nga niya na hindi maganda ito nga nangyari nga kumbaga pag-protect ng Senado kay Senator Bato, dahil meron siyang international warrant, ano na lang daw ang magsasabihin ng ibang bansa, Pilipinas, kung ganito ang ginagawa ng sarili nating Senado. Agree po ba kayo dyan? In 60 meters, turn right. Doon sa Reuters kanina, no, the Senate is currently in lockdown to protect an international criminal. Nakakahiya, no? Una, the Senate is not supposed to be a sanctuary. Sabi nila dahil tradisyon daw yan na dapat ina-accord na ganyan yung mga senador. Walang tradisyon ang Senado na mag-harbor ng international fugitive from justice. In 100 meters, keep left at the fork onto Belfast Avenue. I don't recall anyone else who was able to do this. No? So huwag nilang sabihin na tradisyon yan. Walang tradisyon na mag-harbor ang Senado ng international fugitive charged with international crime, no? Na katulad ng crimes against humanity under Rule 113 Section 11 of the Rules of Court. Pwede rin mag-bring in ang mga law enforcement. Continue for 900 meters, then turn left onto Mindanao Avenue. Na may pending warrant of arrest. Parliamentary immunity does not apply because Article 6 Section 11 of the Constitution states na ang immunity lamang, limited immunity ng mga members of Congress, at ito ay for 6 years or less lamang na parusa. Ang crimes against humanity, 30 years or life imprisonment, no? At nakalagay rin sa ating sariling domestic law, RA 9851, no? Sa Section 17 noon, pwedeng magkaroon ng option ng surrender ang executive pag meron na pending case at may warrant of arrest for crimes against humanity, no? Ang nakalagay pa nga doon in the interest of justice. So, na-recognize na merong proceedings, international proceedings, pwede rin surrender ng gobyerno. Extension yan sa Section 17, no? So, talagang balik naman yung elbow room dito ng Senado na mag-harbor ng international fugitive ng walang legal basis. Fundamentally, it does not apply. And again, in principle, yung Senado hindi sanktuaryo ng mga bugante sa mata ng international. I-soundbite mga partner, di ba, si La Rosa na hinahamon pa niya si former Senator Antonio Trillanes na ikaw mismo magposa sa akin, pag-iwanan ko ba rin? Pero kailan yun nakita natin? Kaya nandun si former Senator Trillanes. Marami kasi nagtatanong, kasi nga, sinallenge niya. In 200 meters, turn left at the traffic light. Ginagampanan lang daw. Ang sabi naman ni former Senator Trillanes, ginagampanan lang niya. Or he's just taking the challenge. But, naman natin siya na parang sabi niya, nag-act as
pwede ba kahit sino arestuhin siya? Pwede po ba yun? Valid and binding, hindi rin totoo yung kasinungalingan, consistent na kasinungalingan, consistent sa track record na pagiging sinungaling ni Alan Peter Cayetano, no, na ang sinasabi niya, dapat daw local court na pwede mag-aresto. Hindi totoo yun, no? Kasi ang Supreme Court na sinasabi sa Pangilinan versus Cayetano na may jurisdiction ng Supreme Court for crimes against humanity that transpired when the Philippines was still a state party. Unanimous decision niya na Pangilinan versus Cayetano, alam dapat niya Alan Peter yan kasi siya yung pinipag na to. Ano po? Ganun ba? Pangilinan ay Senator Kiko Pangilinan. Diretso? Diretso. Ang sinabi ng Supreme Court doon, no? So, malinaw na dahil valid yung warrant. Pasagot tayo dito? No? Pwede i-serve yan ang kahit na sino, even ordinary citizens, no? Nakatulad ni Sani Trillanes. Kaso, di ba, anong nandun si Sani Di ba sa labas po kayo ng ano? Ng alin? Labas ng, anong tawag dito, yung civil division na ito? Hindi ka sa Milan. Ha? Dito din lang. Libura. Libura. Drop off po. Nakakalimot, si Bato de la Rosa ay hindi biktima. Bagkus siya kriminal. Bagkus siya mamamatay tao. Bagkus siya bugate sa mata ng international law. So, on the contrary, nagpapaawa siya doon. Ang sabi nga nila if you elect clowns, expect a circus, no? Hindi naman kasi ako nag-expect na yung circus, meron pala itong parang marathon na show, no, na nagtatakbo-takbo na parang duwag na embarrassing, no, na nagtatakbo pa, parang nagkanda ka pa, yun talaga totoo nagkanda ka pa. Itong si Bato de la Rosa, macho-macho, ang laki ng katawan pero embarrassing yung nangyari sa kanya, and rightly so, no, and sana makunin siya sa kalubag. And attorney, may iba naman tayo, pero sa Senado pa rin. No? Pero ito yung mga names na lumipat mula sa kampo ni dati ni former Senate President Tito Soto, napunta po kay Alan Peter Cayetano. Actually, isa sa mga pangalan talaga na medyo mainit ngayon, si Senator Loren Legarda. Nagulat po ba kayo sa kanyang paglipat? Kasi si Senator Ping Lacson, parang sabi niya na sana sinabihan mo man lang kami, nalilipat pala siya. Ano po ang reaction niya dito? Sino pa yung nasa majority ngayon na may mga limpak-limpak na mga kaso, no? Unahin natin itong si Senate President natin na si Jesus Cordero na nagregalo ng $1 million na sing-sing, no? Na sinasabi 18 million lang daw yung pera niya pero $1 million yung sing-sing. It was a flood control scandal. It was a flood control scandal. Billion na flood control scandal si Jingo Estrada. Ito namang consistent rin itong si Joel Villanueva na na-involved na ng police scandal. Ngayon, involved naman sa flood control scandal, di ba? Kasama naman yung magkapatid na Villar, si Mark Villar, DPWH Secretary, nung big flood control scandal, no? At saka syempre, pahirap sa taong bayan yung prime water na iniimbestigahan at yung mga utilities na hawak ng mga Villar. Kaya sila naglipatan kasi desperado na iimbestigahan sila at sila ay nakakasuhan sa mga oras na ito. Si Loren Legarda, ano naman natin, no? Nakasama dapat yan ng Macho Black ang tinatawag, nila Big Lacson, tsaka nila Tito Soto. Pero bakit siya lumipat? Under investigation din yung anak niya, na siya raw mismo ang naglakad noong concession, no? Na binigay sa kanya, yung prangkisa na binigay sa kanya, House of Representatives, sa panahon ni Rodrigo Duterte na ngayon, ay sinampat ng 24 billion pesos worth ng penalties kasi yung pinangako na kuryente, solar energy, batay doon sa prangkisa na kuha, wala na-deliver. 100 plus contracts daw yan, wala na-deliver. Itong si Leandro Leviste, tapos siya pa yung malakas ang loob na kung ano mga chismis ang pinapakalan. Pero yung pala, kaya mataas ang kuryente, kasi sinira niya yung energy mix, hindi nag-deliver doon sa mga kontrata. Sinecure ng kanyang mga kumpanya sa gobyerno, tapos pinenta lang pala at pinagkakitaan, no? Yan kasi yung konteksto niyan, no? And para sasabihin ni Loren Legarda na yun yung konteksto, kalabing Lacson, at ultimately, tatry rin pala yung pagkatagal-tagal na samahan ni Loren Legarda, Bing Lacson, Mig Sugibiri, tsaka Tito Soto, no? Isa talaga itong malaking pagtatrayto rin. Pero, ano naman natin, no, na si Loren Legarda, yung nag-iiyak natin supposedly sa ebidensya. Tingnan lang natin kung sisirain niya yung legacy na yon
at saka yung supposedly isa sa most prolific legislator, sisirain niya yun dahil sa pagkapulong na mga pinipili niya ngayon dahil na rin siguro sa mga pinasasakutan ng kanyang anak. Okay, very, very quickly lang po dahil wala nang oras, no? But Attorney Dino De Leon, pwede bang isang maaaring gawin ni Senator Bato de la Rosa ay maging state witness, for example, laban kay Pangulong Duterte dyan sa The Hague? At pwede bang gamitin yung kanyang, kung nag-state witness siya, pwedeng gamitin dun sa impeachment trial ni VP Sara? Well, chief implementer kasi, ang kahit sa atin, kasi sa batas natin, no, kailangan dito yung most busy sa akin talaga, equally busy talaga ito si Bato de la Rosa. Sa kanan po, kaliwa po. Siyempre, pagka tinungo niya si Digo, Ito diba? po. Tapos na rin yung political career niya. Sa akin palagay, no, hindi at papayagan Bayad ng na? National Criminal Court, pero nothing precludes his Opo, tapos na po. lawyers from actually applying as a Opo, witness, ingat po. no, God and bless po. for him to be dispensed from May daanan the din po charges dyan, if pagka he diniretso ko were to ito? cooperate, O wala? allowed naman yan sa proseso ng ICC. Dalawang isibang. May daanan din po dyan, Oo, pag diniretso ko. Oo, ano? Yung kanyang Pag nakita mo na yung gitna, ano malamang doon. hindi niya gagawin. No? Ang Bumalik ka na. sa kanya Doon ay naman, magpulong Opo. dire-diretso na. Salamat po. Sige po. para magkaroon na sila ng tearful reunion. Yun na yun naman yung napanaginipan niya. Ayan. So, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Salamat, Paalam po. Attorney Dino De Leon.